Askak na number 1 hitter. Ha? Ano yan? Ha? Tap. Talk about places, two old sweethearts apart, somewhere in all the cold. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's rocking his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. Kalaban mo, It's the one they had way back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. mute natin. Ayun o, ayun o. Ang pangit eh, no? Halatang pangit eh, no? Ayun o, ayun o. Try mo na. Sasayaw-sayaw ka pa, ha? Ayun o, ayun o. Ayun o, ayun o. May sayaw. Nag-tap-tap, pare, nag-tap-tap. Eto si Buraot, US Military Life daw. Ay, nako. Tayo, ang dami nila mga account, no? Dito sa atin, may talagang gifter. Si Rich Rivera, tumatawag. Sagutin mo. Nawala. Bakit nawala? Kukolekta na natin itong player. Okay. Ilan laban? Ilan laban yung hinihingi niya? Use co-host for 30 minutes. Okay. Kailangan may co-host ka. Oo. So, co-host. So, magpapaakyat tayo ng mga ano ngayon. Mag-i-invite tayo ng ano. Uy, friend pala kayo, Follow yan eh. Friend pala kayo. Ito, tingnan natin to. Kaya mo bakbakan to? Paakyatin ko to. Sige. Kaya mo upakan? Sige. Kaya mo upakan to? Nag-i-invite eh. Sige, pakitin mo. Upakan mo? Upakan ko yan eh. Hindi, ganito yan eh. Sa tingin mo itong Aruba na to, karapat dapat bang makipagtalo kayo sa pagmumukha na yan? Wala yan, boss. Puro lang ano yan. Puro chismis lang hindi ka dapat nakikipagtalo dito. Ito bagay sa'yo. Invitation sent. Ayan, upakan mo. Hindi nakakit yan. Hindi akit yan. Pakitin natin. Matapang yan eh. Tapos, i-send mo sa akin yung mga ano niya. Yung lahat ng mga ano niya. Ayan. Yan lahat ng ano niya. I-address mo sa akin. Bagsak ka muna. Okay ni Nam. Pakitin natin. Wala. Masisira lang yung araw niya. Hindi nga. Ang gawin natin dito, may sorpresa ako rito after 2 weeks eh.
Oo. Rodel, ano pangalan? George, ano yun? Complete name mo? George Ropel. George Ropel. Tapos ito, Vincent. Vincent yan eh. Vincent. May mga sorpresa ako dyan. Ano natin? Fresh on delivery. Asan na yung... friend pala kayo eh. Follow, Ba't pinalo mo? Hindi ko alam. Huwag kang magpapalo. Dali. Pindot lang ako dyan eh. Ano dito? May 1.5k follower na siya. Oo. Ginagamit ka lang nitong Hindorotot na to. Oo. Black na. Wala namang kwenta yan. Puro kabububuhan yung sasabihin niya. Oo nga. Oo. Ito, baka marinig pa na ito na meron tayong sorpresa sa kanya. Hayaan mo na. Dapat ito, nakablock na sa'yo yan. Pangit yan eh. Oo, yan. Tanggalin mo na dito yan. Oo, yan. Eto, sino na naman to? Level 0 eh. Ayan si Champ. Wala. Level 0 yan, Brad. Level 0. Sa kanila din yan. Kaya. Huwag mong pinapalaw yan. Yung mga ganyang klaseng pangalan. Pinakit mo ba yan sa'yo? Hindi ako napapa. Level 0 yan. Mga gawa-gawa nila yan ng mga account nila. Mga fake account yan. Mga fake account yan. Hindi mo dapat pinapakyat. Champ, legit ako, boss. Legit ka ba? Halika, umakit ka rito. Legit ka pala eh. Sige, titignan ko kung legit ka. Umakit ka rito. Ayan, accept. Magbukas ka ng camera mo kung legit ka. Kung legit ka, umakit ka rito. Alam mo, kasi itong mga to, hindi ko hindi natin pwede ibaba yung sarili natin sa mga basurang katulad nila. Hello, boss. Magbukas ka ng camera mo dyan para magkakilala tayo. Wala pa akong masyadong followers, boss eh. Wala ka pang followers? Wala pa, boss eh. Nag-iipon pa po ako. Nag-iipon pa po. Sige. I-follow nyo si Champ. Ako yung nag-suggest, boss. Gagawa tayo ng documentary, boss, sa inyo. Actually, Champ, sandali. At ako yung magpapalaki lang. Actually, kung talagang totoo ka, i-share mo sa akin yung pangalan mo kahit na hindi na yung apelido. Yes, boss. Yan po, boss. Yan po. Ang nickname ko po yan, boss. Nickname ko. Champ, nickname mo. Pero yung pangalan. Yes, Eduardo po yung full name ko, boss. Eduardo, boss. Eduardo, okay. Ganito yan, Eduardo. Mas matindi yung mga bombardment sa akin ng balita noon ng mainstream media nung kapapasok ng kulungan. Apo. Nung kapapasok ko, mas matindi yun. Bro, yung kaso ko, meron akong rebellion, may inciting to sedition, may economics, sandamakmak na estapa ko no, na 3,500 pesos. Ang dami talaga, sobrang daming kaso. Okay? Meron nga nakapangalan ko lang, sa akin ipinatong yung kaso. Kung hindi pa nahuli yung taong gumawa ng kasalanan, di ako na yun. Sa Nevesia. Nasa balita yan. Sasagutin ko lang yung mga, for the last sake, sasagutin ko lang yung mga question, lalo na yung mga tanong nung mga sinasabi nung Yulin. Sa totoo lang siya, naku po. Noong 2016, nag-message sa akin yan. Kasi nag-humanitarian ako nung buong Pilipinas nung lumalaban si Bongbong na Vice President. Nag-message sa akin yan. Yun nga po, boss yun po ang gusto natin dapat linawin sa tao. Wala akong dapat linawin kasi I don't need to explain myself to any whom or to anyone. Pero ngayon, sasabihin ko lang ito. Okay, ganito yan. Nag-message sa akin sa Messenger, nakikipinsan. Opo. Siya yung una nag-message. Buti na lang, na-print ko dito lahat ng makapal na ebidensya na siya yung unang lumapit sa akin at nakikipinsan. Yan. Na-print ko yan. Nagtanong pa nga ako sa kanya paano kita naging pinsan? Taga saan ka ba? Nag-Ilocano ako. Hindi siya makasagot na Ilocano. For the sake of friendship noong 2016, kasi sabi ko, dapat lahat gagawin mong
alay. Dahil nga ipinutos natin maging vice president no, si BBM. Alam mo naman, mag-e-election noon. So, lahat ng tumawag sa'yo ng kamag-anak, oo ka na lang, tama mali. Yes, boss. Walang masamang tinapay. Di ba? Sige. Eto ngayon ang ginawa niyan. Suddenly, may pumunta sa akin, anong pangalan ng babae? Yung taga London? Eleanor Yaton. Eleanor Yaton. Ako pa yung nasisi. Sabi niya, kamag-anak niya daw po siya, kaya kami nagtiwala eh. Sabing gano'n. Pinakita sa akin, nasa akin lahat ng resibo, kung ano yung paano niya binudol yung mag-asawa na yun, hanggang sa nakamatayan na lang. Yung pala, napakilala siya na Marcos, at ang ikakatwiran niya, kahit itanong nyo kay Francis Leo, ayan yung usapan namin, ipapakita niya. Opo. Ayun, ipapakita niya ngayon. Doon ko siya binla. Yan. Doon ko siya binla. Okay po. Mag-iingat kayo dyan. Eto, tatandaan mo, Brad. Kung magsasabi ka mag-anak mo kung magsasabi ka na mag-anak mo sila Bongbong, mag-anak mo yung Marcos family, dapat hindi ka hampas lupang patay gutom. Boss. Tama? Kasi ako, boss, on my side kasi as naggumagawa kami ng documentary, boss, sa company namin. Kumbaga ito, independent ko siya na na nagagawin kasi your name is very controversial. So yes, I think it's very interested to your name. Ganito kasimple. Let me finish. Tapusin ko lang. Ngayon, nung nasa NBI na ako, nung 2020, syempre, may mga kaso ko. In-encourage ng lahat ng kalabang ko, lahat ng any possible means. Nung nasa NBI ako, binayaran ng mga kalabang ko, yung, alam mo na, binayaran yan para talagang mabaon ako sa kaso. Pero wala naman akong tunay na kaso eh. Wala eh. Correct. Wala akong tunay na kaso. Pero ang bibigat ko itinasa sa akin. Lumutang yan. Yang yulin na yan. Ngayon, gusto ko nang upakan yung muso niyan. Hinawakan lang ni Atty. Carochi yung kamay ko. Sabi niya, wag. Hinawakan na abogado ko. Sabi ko, sino pong hindot na to? Lumutang But he's claiming is the second cousin of BBM and Senator Amy. Hindi kilala yan. As ko na magsasabi, hindi yan kilala. Wala nga litrato yan na kasama yung pamilya. Nakipicture lang yan kay Imelda somehow a very long time ago. Yung isa-isang picture niya, nakipicture kay Imelda a very long time ago. Pero ako, type mo yung pangalan ko sa internet, sa Google, let's say, mo, Francis Leo Marcos, Fortuna Marcos Barba. Yun yung bunsong kapatid. Makikita mo kahit sa ospital, ako yung nandoon. Pangalan ko, Francis Leo Marcos, ID Marcos. Makikita mo, may mga litrato ron na si ID kasama kong kumakain. I-type mo, nuggets mo, sobrang dami. May mga video ka naglabasan dyan na nasa bahay ko si First Lady. Nuggets mo? Opo. Kasi I'm very as a documentary po na gagawin ko. I'm basing myself po sa kumbaga I'm very neutral po between the opposition and you. Kumbaga parang gagawin natin, boss, dito FTJ and Romy Diaz. Ikaw ang FTJ, sila ang Romy Diaz. Parang ganun ang gagawin natin eh. Kasi let me finish. So ngayon, lumutang dun yan. Tinanong ngayon ni Nico Bawa, are you representing the Marcoses? Because you accused him that he is using the name Marcos. Hindi nakasagot siya, nalunok niya dila niya. No. I'm only representing myself. Eto na ngayon. Eto na. Bakit di sila lumutang? Apo. Diba? Yun. Now, when it comes yung mga kasama niya, yung Aruba, yung Longkyle, yung Nasukir, at saka yung si Eloy Barrientos yan, alias Mighty Manong, Mighty Buraot. Hindi, ang tawag niyo ba sa kanya, Mighty Buraot eh. Ang tawag niyo sa kanya eh. Mighty Buraot, alias Mighty Pudbobo, saka Pudbobo ang tawag niyo ba sa kanya, Pudbobo ang tawag niyo. Napapanood kita eh. Kasi ano yan eh, nagpanggap yan na supporter ko nung somehow in 2021.
Oh, yung 2020, nagpanggap yan ng supporter ko. Kasi nung nasa kulungan ako, wala akong idea sa social media kasi sa kulungan, bawal ang cellphone. Yes, boss. Nagre-report lang sa akin si Dong at saka yung abogado ko na Francis, sobrang dami mong supporter na grabe. Sabi ko, ganun Yes, ba? Actually, one of my mother is also one of your supporter, boss. My mother. I learned about you because of my mother, boss. Ganun She ba? admire you because of your humanitarian, boss. Maraming salamat. Ganito, Ah. ang kiniklaim nila is marami daw akong binudol. Wala akong kasong budol. Wala daw akong pera. Ako daw ay panadero. Opo. Saan pala galing yung pinamili ko ng almost 1 billion pesos na pinambili ko ng libu-libong tonelada ng bigas at kalabasa? Okay po. Di ba? Sa nga pa. Nakikita nyo naman siguro ng pandemic, I'm living in a lavish life. I have my 35th floor office. Di ba? Boss. Di ba? So, saan pala galing yun? Wala naman akong kakilalang OFW nung panahon na yun. Nag-iisa ako nun. Opo. Di ba? So, paano tatama yung kanilang mga kwento? Kaya yan asar na asar. Kasi nung 2021, papasok ng 2022, nakahawak ko ng telepono, I am able to video myself and telling to the public na hindi ko sila kilala. Dahil nga doon sa sumbong sa akin, no supporter ko na si Caroline Marcelo na taga-US, na nagbigay daw sila ng pera dyan kay Nasukir para sa birthday ko kuno na ipinanghihingi nila ako. As in yung Kaaruba, yung Eloy Barrientos na yan, yung Mighty Genius, at yung Long Kyle, sino pa? Why do you think sir? Why do you think sir those person are kumbaga they are angry and then they are against you, sir? What do you think what's the reason, sir, behind that? Iniwan sila ng mga supporter na nagpapadala sa kanila. Yung iniisip nila na supporter na sumusuporta sa kanila financially, nung narinig ng supporter na sila'y tinanggal ko sa grupong FFCI, iniwan sila lahat. Walang natira sa kanila. Kung titignan mo yung mga YouTube channel niyan, walang nanonood, walang views. Kung titignan mo dati, way back in 2021, yung mga post nila about me, na good thing, ang mga views nun, minimum 100,000 views. Pero ngayon, yung post nila lately, since na nakalaya ako last year, wala nang views. Pinakamataas na yung 50, 100, 300, ganun na lang. So yung pinaka-main source of income nila na mas malaki pa sa sinusweldo nila bilang mekaniko ay nawala. Kasi noon pa lang nasa kulungan ako, pag sinabi nila na, oy, may humanita, katulad nung nasunog ang Alabang, Yes, nasa sir. loob ako ng kulungan. Yes, boss. Pinuntahan ako sa kulungan ni Kapitana Tintin Abbas. Opo. Nagpadala siya sa akin. Sabi niya, boss, nasunog ang Alabang. 1,000 family yung apektado. Sabi ko, sige, papupuntahin ko sila Res Cortez, sila Levi Ignacio, yung mga artista at mga abogado ko, magpapadala ko lahat ng nasunugan, tigitigisan sa akong bigas. Yon. So, nung napalitaan nila yon, in-announce yun ng attorney ko sa aking YouTube channel, nangolekta yung mga yan. At sinarili nila. Ayun. So, nakarating sa akin, kada may event ako, nangongolekta sila, pero wala naman silang contribution sapagkat hindi ko nga sila kilala ng personal. Ang alam ko lang, binabalita sa akin na may vlogger na ipinagtatanggol ako at sinusuportahan ng mga supporter ko. That's all I know. Okay. Ang na yung Caroline, eto I give the specific name Caroline Marcelo. Umuwi sa Pilipinas nung 2023, umuwi sa Pilipinas at sinabi sa akin na, sir, alam mo ba na lagi-lagi kami nagbibigay ng pera kay Nasukir? Lagi kami nagbibigay para daw sa ganito mo. Sabi ko, wala akong alam dyan. So eto, sabi ko, i-record mo itong sasabihin ko, tapos sabihin mo doon sa media manager ko, i-play sa YouTube channel ko. Okay po. So, boss, ang kanina, boss, nag-uusap kami kanina, hindi naman ako pinakyat ni Boss Dong. Ngayon, tinatanong ko po kay Boss Dong kanina, hindi niya pinakyat eh. Sabi niya kasi, kumbaga ako, nagkumukuha lang ako ng kumbaga ngayon ng mga konting-konting details in preparation for the documentary na sinasuggest ko nga kay Boss Dong. Ganito, Champ. Hindi natin pwedeng ilabas yan, pero public document na yan. O ito, yung anti-alias Lucod, Champ, sa RTC, anong branch yun?
Birth certificate. Yung kopya. Ano kung kopya ko rin ba ito? Tapos kunin yung makapal na dokumento ron. Boss, am I correct that you got the name of as FLM when you were 17 and your mom told you that your real name is Francis Leo Marcos and you're just using the name Norman Mangusin, sir? No. There is both birth certificate. Pareha sila. So since child po, since birth po, you also have the birth certificate. When I was born, I'm usually, all I know, they call me Lorenzo. Norman Lorenzo. Sinabi ko yan sa PEP. Okay? In-interview ako ng personal ng PEP. Alam mo ba yung PEP? Yes. Documentary. So, meron ka. PEP, it's an article for celebrities, boss. Yes. So, may interview ako sa PEP. Personal ako in-interview ng PEP. At lahat ng sinabi ko ron is documented. Yes po. So, yun. Pwede mong makita ron yun. Lahat yan. So, ganito na lang kasi. Lahat ng kinasa na yan is I am acquitted. Lalo yung anti-alias law, acquitted ako dyan. Nung ma-acquit ako dyan, nag-file ang NBI ng violation of Passport Act sa akin, sa Quezon City. Nasa kulungan pa ako noon. Hoping sila na makakasan para maipakancel daw nila yung passport ko. Ginagawa nila lahat ng kanilang kapangyarihan para i-pin down ako. Kasi the purpose is they are afraid for me na sumabak ako sa politika. Lalo na nung alam nila, sobrang lakas ko talaga. Pero of course, you're very popular, boss. Of course, you're very popular. And there's a big chance and there's a big possibility that you will win a seat in the Senate, boss. Yes. Okay, eto, daming dokumento rito. Sasabihin ko na lang sa'yo kung saan yung branch. Pwede kang humingi ng copy doon kasi public document naman yan. Yes, boss. Public document yan. Branch 15, Manila RTC, anti-alias law, acquitted ako. Okay po. I already saw the documents po regarding yun. Kasi ganito yung boss, don't get offended with me po. Kasi kung sa paggawa ko po ng documentary po, talagang dahil sa very popular yung pangalan nyo, kikita talaga yung documentary, boss. So regardless of don't be offended na gagamitin ko lang yung pangalan nyo. Pero siyempre, meron kayo doon. Kumbaga yun ang pag-uusapan natin doon. Because you're the main character of that. So you have also the cut doon sa pag-uusapan natin na documentary. I think it will be a blockbuster kasi dito pa nga lang po sa TikTok, sir. Boss, tingnan nyo na lang, 240 yung ating... May movie na nga ako, ang bida si Rafael Rosel Ang gumanap na Imelda Marcos, Imelda talaga Ano ka ba? You have po. Hindi lang natapos dahil nakulong ako. Okay, boss. Ang bida, ang gumanap na Imelda Marcos, si Imelda talaga. Hindi lang yan natuloy, gawa nang nakulong ako. At ang mga bumubuo nun, sila Kuya Rex Cortez, Levi Ignacio, marami. Sila Ian, ang gumanap na ako, si Rafael Jose. At ang gumanap na Brento ay si Carlo Aquino. Carlo Aquino ba? Carlo Aquino ba? So, you're also the producer, boss? Yes, I am the producer. And I already spent about 40 million yun. Kaya naman sila Rex Cortez, lagi sa tabi ko yan. That's why I saw some of your pictures with some celebrities like Rex Cortez. You can go to YouTube, you can see them. They are very close to me at talagang dinadalaw ako sa kulungan yan. Yes. At saka yung ito pala. Republic of the Philippines, Regional National Capital Region Judicial. Nakalagay dito. Ito, makikita mo to. Branch 15 na acquitted ako sa anti-alias law. At ito namang anti-passport law, mismong NBI nga, hindi nila kinaya. Permanent dismissal sa branch sa Quezon City. Na yan, snowball.
Boss, ako hindi tayo kaaway dito. Basta, boss, ako, I'm also getting the other side of the story kasi nga for documentary para pantay. Pero ang gagawin natin, boss, dito, mala FPJ and Romy Diaz nga yung style natin na gagawin dito, boss. Yung bang sa unay binubugbog ka. Iko-consult ko muna yan. Siguro, dapat makapag-usap tayo because I have a lawyer also, yung Zamora and Poblador, na, alam mo na, kailangan ko munang malaman yung advice nila. Actually, sila yung, regarding sa mga basher ko, meron na... Boss, ganito lang naman yan, boss eh. Hindi mo dapat pansinin yung basher mo kasi lahat naman ng tao may basher. All of the public figures may basher. Hindi pa pwedeng mawawala yan. Si BBM may basher, si BP Sara may basher, si Jesus Escudero. So expect that if you are in a public eye, boss, you also have a basher. So be Yung galing ng, yung kailan lang yung binasa natin. Hindi, Quezon City. Permanent ng Quezon City. Yung kukunin dapat natin yung bill kasi ano na. Hindi, Quezon City, yung huling dumating dito nung kailan lang. Yung anti-passport act daw. Hanapin mo ang dokumentasyon natin. Tignan mo kung ano lang yun. Ang gagawin natin, boss, ganito, boss. May mga harsh na mga questions, may mga kumbaga madidiing tanong, pero you can naman doon, you can answer naman doon based on kumbaga with conviction na lang. Yun ang gagawin natin. Mas madidiin na question, baka tamaan yung mga nakaupo. Bahala ka dyan. Boss, that's my documentary. Ako maglalabas doon, kaya walang problema doon. Kaya natin yan. Wala tayong problema dyan. Opo, anong tatanong mo? May utang sa akin si Aimee? O ako na magsasabi, totoo yun. Hindi ko naisip yun, boss. Wala akong info na gano'n yan ang sinasabi. Wala akong info na gano'n. Wala akong info na may utang sa si Aimee. Kung totoo yun, lumabas na may 10 milyon akong binigay sa kanya nung huli. Totoo yun. So, kailan yung boss? Ibig sabihin, nangutang siya. Kasi di ba sabi niya, ito may napanood ako na sinabi ni Duterte na binigyan daw siya ng dalawang bag na pera. Tapos sinabi daw ni Aimee na inutang lang daw niya yon. Hindi ba sa'yo inutang yon, boss? Bahala kayo mag-usap dyan. Basta yung huling-huli, 2019 election, nung tumatakbo siya senador, 10 milyon binigay sa kanya. Hinatid ko pa sa bahay niya. Okay, boss. Oo yan. Hindi na para magsinungaling pa ako. Diyos ko naman. Tip na yan. Diba? Boss, no need naman boss. Pwede naman nating pag-usapan yung mga documents na yan if ever na magpurso yung ginagawa kong istorya, boss. Kasi ito... Ganitong kasimple lang na champion. I have no fear. Why? Alam mo, nung lumabas ako ng kulungan, sa totoo lang, ang lalim ng galit ko, I want to rip from them as they rip from me. I want them to suffer as I suffer. But hindi ko na kayang ibigay pa GCash card mo, 5 million daw limit. Ungas. Inggit ka. Lumayas ka rito. Lang yan. Confirm. Yan. Kasi kami, boss, may kasabihan kami sa ganyan eh. If you're telling the truth, kapag nilalabo ka, lalo kang lumilinaw. Yun ang sinasabi ka. Kasi ganito lang kasimple yan, Champ. Eduardo. Ganito kasimple yan. Andito ako sa laya. Nakalaya ako. Ano ibig sabihin na? Yung kine-claim nung Yulen na siya raw nagpa-cancel ng passport ko, hindi totoo yun. NBI nga, kaya nga kinasuhan ako ng NBI, ng Cybercrime Division, ng Anti-Passport Law sa branch sa Quezon City, RTC. Kamakailan lang, dumating permanent dismissal
Ano ibig sabihin nun? So boss, yung passport na gamit nyo ngayon, based doon sa statement mo, boss, na pinakancel ni Yulin, hindi na siya pwedeng gamitin ngayon. Kasi pinakancel ni Yulin eh. Hindi. Nagagamit. Walang nagpa-cancel. NBI ang nagpapa-cancel. Pero kumbaga hindi pa na-cancel. Hindi siya na-cancel. Bago cancel yan, dapat may court order. Kakasuhan mo muna ako. So, ang ginawa ni NBI, kasi nung 2020, nung nasa NBI ako, sabi nila, ikaw si Norman. Sabi ko, hindi. Ito passport ko, Francis Leo Marcos. Ito lahat ang pinagtimaan yan. Isang passport ko, mula nung bata ako, hanggang sa lumaki ko, isang passport lang ang dala ko, Francis Leo Marcos. Wala akong ID ng Norman Mangusin na yan. Ang pinaregistered ng nanay ko, Norman Lorenzo Antonio Mangusin. So, sabi ko, yun ang pinaregister ng nanay ko. Pangalan ko rin yan nung bata ako. Sabi ko, nung elementary ako, yan nga, tawag sa akin eh. But pag uuwi ako sa Ilocos, Francis ang tawag sa akin. So, gusto ng NBI talaga, ipin down ako. Yan ang gustong gawin ng NBI. So, pumunta sila sa DFA, yung mismong NBI. Do you think, sir, someone is behind the NBI? Yes. I knew it and I know the name and I cannot give it to you. And who's that person, sir? Kung hindi naman tayo makakaano. Malalaking tao, may senador pa. Okay. But because of you will run for a seat in a Senate. Because of Mayaman Challenge, when I put this billionaire behind on shame. Okay. Pumunta yung NBI, talagang dudurugin muna ako sa ang pangalan daw Marcos ay hindi Marcos. So, ang sagot sa kanila ng DFA, sabi ng abogado ko, original ang passport niya, hindi ho fake. At according sa record namin, is dumaan sa legal na proseso. Magmula dito sa ito. So, of course, you cannot get a passport without a birth certificate, sir. Other ID. Yung passport ko, na-renew na ng 7 times nang ni-renew. Ibig sabihin, ganun nang kahaba yung length niya. 7 beses na siyang ni-renew. Nagets mo? Yes, sir. Yes. So ngayon, sabi sa kanila ng DFA, para makancel namin yan, kailangan kasuhan nyo muna. Kinasuhan ako ng NBI sa RTC ng Quezon City. Na violation of Anti-Passport Act for using different name. Kaso yung anti-alias law, acquitted agad ako sa court nung nagsalita yung nanay ko. Okay. Ang witness po doon yung mother po ninyo, si mother po ang witness po doon. Yung mother ko witness ko noon. Yun. Okay. So since birth, based on sa kanyang witness, since birth na ano na po siya, nagamit nyo na po yung Francis Leo Marcos since birth po. Yes. Since birth. Yun. So ngayon, acquitted ako sa anti-alias law. Yes, nung acquitted ako sa anti-alias law, hindi na rin nagpakita yung mga NBI sa Quezon City, sa korte, doon sa kasong violation of Anti-Passport Act. Immediately, permanent dismissal. Ngayon, paano sasabihin nung Yulin, i-claim niya na pinakancel niya yung passport ko, na yung mga NBI nga mismo, na isang matatag na government institution, hindi nila napakancel yung passport ko. Ito pa simple. Sa tingin mo ba, Bobo Comelec, na ilalagay yung pangalan ko, Francis Leo Marcos, sa balota as senatorial aspirant? Of course they know. If they know the your name using is legal, they will put your name dun sa ballot po. Ano ba nakalagay doon sa ballot box 2022 election? Actually, hindi ko nakita, boss. Pwede mong i-research ngayon sa Google. Francis Leo Marcos. Kung ilan yung boto ko noong 2022 election. Yes. Sige. Kasama po yan sa i-research ko. Yung ano lang, boss, para mabuo ko lang yung story, boss. Di ba, ito yung sa ano, nung pinanganak ka na, dalawa yung yung birth certificate na binigay sa'yo ng mom mo, your mother, ni mother. Sabi ko, nasa PEP yan, sinagot ko na yan. Yung mom ko, ipinaregister ko kung sino yung asawa niyang pinakasalan.
Yes po. Pero hindi pumayag yung ama ko na hindi ako may rehistro sa pangalan niya. So you have two registration. Nung pinanganak kayo, ipinasunod yung apelyido nyo dun sa pinakasalan. So it Dalawa means yan, dalawa. Yes. So it means, boss, Dalawang birth certificate. Wait. Dalawang birth certificate, magkaiba yung tatay, iisa yung nanay. You see? So yung asawa po ng ma'am po ninyo is not your real father po? Yes. Nandun yan, nasa decision na ng court yan. Makikita mo nga dyan sa sa acquittal ko sa branch 15 sa Regional Trial Court ng Manila Okay po. So, public document yan. Public document yan. Hindi mo pwede itago yan. how old were you po nung nakuha po ninyo yung pangalan sa birth certificate na Francis Leo Marcos? How old are you po? Anong how old are you? How old are you po when you get the birth certificate? Nung bata ako, wala akong alam dyan. I don't know that. Ang pinagtatakhan ko lang, pag nandun ako sa lugar ng nanay ko sa Bulacan at sa Cagayan, ang tawag sa akin is Lorenzo. Pag nandun naman ako sa Baguio at sa Ilocos, ang tawag sa akin is Francis Leo. So yun. So, wala akong idea kung ano yan. Wala akong pakialam dyan. I just go with the flow. And then nung lumaki na ako, first na ever na kinuha ko is yung passport ko as Francis Leo. But when you were still studying, sir, what are the names? What was the name that you're using during your grade school, your high school? Elementary ako, nasa nanay ko ako, Norman Lorenzo. Lorenzo yung nakalagay sa account ko. Okay. Lorenzo, that was in Bulacan, hindi ako nagkakamali. Opo. Lorenzo. Hindi ko nga alam yung Norman Lorenzo lang. Yes. Lorenzo lang. So, Lorenzo lang. Lorenzo yung alam ko. Walang tao na tumatawag talaga sa na Norman, boss. It's either Francis or Lorenzo. It's either Francis or Lorenzo. Even your childhood friends called you Lorenzo. They don't know the name Norman. Yes. Ang gulo, di ba? So if I went to Bulacan, if I ask you, they will recognize you as Lorenzo. Yes. But in northern part of Luzon, kasi yung nanay ko, nag-iisang anak yan ni Don Jose Antonio ng Bulacan. Si Don Jose Antonio, kapatid yan ni Emilio Mar Antonio Sr. Mar Martinez. Yes. So, ang pangalan ng nanay ng tatay ng nanay ko is si Don Jose Mar Antonio. Yes. Si Don Jose Mar Antonio, kapatid ni Emilio Mar Antonio, na anak sila ni Don Andres Antonio, na anak naman ni Don Isabelo Antonio. Yes. So parang napakahirap dun sa mga Bulakenya, mga chismosa yan na pag nanganak yes, yung... Di ba mga Antonio sa Bulacan, they are big names dyan sa Bulacan? Yes. Yung nanay ko, nag-iisang anak ni Don Jose Antonio. Si Don Jose Antonio, kapatid yan ni Emilio Mar Antonio. Emilio Mar Antonio is the king of Balagtasan. King of Pwede mo ring i-research yan. So, okay. So, your mother is talagang from Bulacan talaga. Royal anak ng mga Antonio. Royal blood talaga. Oo. Mali yung kiniklaim nila na kung ano-anong kiniklaim nila. Yung nanay ko, royal blood dyan. Okay po. Nag-iisang anak ni Jose Mar Antonio. Si Jose Mar Antonio, kapatid ni Emilio Mar Antonio Sr. I-search mo yan. Emilio Mar Antonio Sr. is the king of Balagtasan. Yung anak na pangalawa ni Emilio Mar Antonio, si Emilio Teodoro Antonio Jr., yan ay Executive Director ng Center for Research and Communication at Associate Dean ng University of Asia and the Pacific, si Dr. Antonio. Okay po. So ngayon, sa mga Antonio, nag-iisa yung anak kong babae tapos buntis, manganganak. Pag-uusapan tayo ng buong Pilipinas pag nanganak to ng walang ama. Anong gagawin mo ngayon, Don Antonio? O, di humanap ka. Siyempre, kinakailangan ng tatay nun. Yes. Yun. So, buuin mo na yung istorya na yan. Bahala ka na dyan. Yun na yun. But I need some shots, boss. Halimbawa, kinakailangan ko ng mga shots mo. Halimbawa, some videos lang naman. Halimbawa, naglalakad ka, nakaupo ka. Kailangan ko yung boss yun. Ako yung kukuha nun, boss.
Kailangan ko yung sa documentary na i-ano namin. Pag-usapan natin live ng dalawa lang tayo. So, mas magandang trailer yan. Oh. Actually, ilalabas ko na yung pelikula na yan eh. Ang title ng pelikula is The Señoritos. Ano po? The Señoritos. What does it mean po? Hindi natuloy. Directed by who po? Goryo Vicuña. Ba't hindi kayo hindi nyo kinuha si Direk Kaka? Magaling yun sa mga ganyan. Si Res Cortez kasi ang nag-introduce ng director. Kaka Balakdas is my personal friend. He can direct your movie if tutuloy mo yan, boss. Pinag-iisipan ko kung itutuloy ko. At saka dito, ang gumanap na ako si Rafael Rosel. Si Rafael Rosel. Oo, si Rafael Rosel. Pogi. Ang gumanap na Imelda rito, Imelda talaga. Imelda talaga, boss. Ang gumanap talaga. Okay. Buti. Nakakulong ako eh. Buti, boss, hindi ka na tag dito. Malaki ba ang talent pin ni Madam? Walang talent pa yun. Oo, mahal ako nun. Ano ka ba? Okay. Yung sinasabi nila na nagpunta si Imelda ng NBI at nirepute yung pangalan ko, hindi totoo yun. May gumawa lang nung letter na yun at sinabing si Imelda gumawa. Hindi totoo yun. Pasisinungaling mo yan kahit umarap iharap nila si Imelda. Sige po. Baga, anuhin natin, Boss Tol. Let's have, before I start po. Champ. Po. Innocents are brave as lion, but the guilty tatanda mo yan. Before I start po this script yung gagawin namin is I need to talk po sa inyo siguro lagi muna habang hindi pa tayo nagkikita in personal para mabuo ko na para nagkita tayo. Actually, pinaakyat lang kita, but really, yung script na yan, I think I should have to consult Attorney Napoleon Poblador first. Kasi they also, alam mo na, they are my lawyer. And actually, binabawalan nga nila akong maggaganito sa social media. But since wala namang makapigil sa akin, so sinasagot na kita. Yun lang yan. But when it comes... Ilan ba naman, kung nakakapanood kayo, boss, ng mga documentary, kunwari yan sa Discovery Channel, mga ganon. Kasi ang ano ko dito, kumbaga, didiretsuhin ko na kayo, boss. Kumbaga, ibebenta na, makikita yun sa, kunwari, sa Netflix, sa ganito, sa Google. Maraming gustong kumuha niyan. All of them are asking my lawyer. At sabi lang ng lawyer ko, hindi pa ngayon yung time. At marami pa silang ginagawa. Marami pa kasi kung hinahabol. Marami pa akong hinahabol na may mga pagkakautang sa akin. Do you think, sir, pag nakita na gawa natin ito ng maayos, maliliwanagan sila, mga ganun, makikita nila yung katotohanan? Actually, Champ, I really don't need na maliwanagan sila. I really don't need it. First thing, I don't need anything from any whom or to anyone. Second, yung mga anak ko, okay na yung buhay. Ako, okay ang buhay ko. I have something to eat for the rest of my life. At okay na ako dahil I still have the money to continue my humanitarian act for the rest of my life. Di ba? I'm not asking any help from any whom or to anyone. I have a business na tumatakbo. Beneficial owner ako ng ilang malalaking kumpanya. So, may income ako at yung 70% nun, yun na itinutulong ko sa tao. So, I don't really need anything from any whom or to anyone to pay for my expense. Can I get po halimbawa, can I get some list, kunwari, ano yung isa sa mga company kung saan ka board of director or you just own the stocks? No. Beneficial owner. I never put myself as part of the board. I'm the beneficial owner. At I'm going to let the company pay the taxes. I don't want to cheat the government. So, beneficial owner lang ako. Bigyan kita na example, Golden Kalakal 258. Yan, Golden Kalakal. Pwede mo i-search yan. Golden Kalakal Corporation 258. Convenience store, it is a convenience store chain with built-in coffee shop. The name of the coffee shop is Cafe Francois. So may mga may mga franchise, boss, may mga franchise. Hindi ako nagpapa-franchise. Kaya ko mag-establish ng mga branches na on my own. So I don't need to do that. So it has branches. May mga branches. Meron sa Cebu, meron kung saan-saan.
Yung Okay huling po. Well focus done. ko ngayon dito sa Timog, under construction na siya. Where is sa Timog, sir? Para mai-promote naman natin yan, mga Under tropa-tropa. construction pa siya. Under construction pa siya. Diyan lang Okay, sa okay, Scout Ralios, sa may Scout Ralios. Scout Radios, madami restaurant dyan. Madaming ano dyan. Under Malakas dyan. So, sige sir. I think pwede kami mag-usap ni boss para makakuha. Boss Dong, o kaya pag nakapag-live ka para tawag dito, kasi minsan kasi sa live mo boss, nagpapapansin ako doon. Kaya lang, pag nagpapansin ako doon, inilalaglag ako kasi I just want to get your attention. Naman, pag nagpapapansin ka, titignan ko agad kung bagong gawa lang yung account, then nilalaglag ko talaga. Okay boss. Sila magagaling gumawa ng maraming bagong account, yun. Kasi ako, hindi naman ako masyado sa social media talaga. More on ko talaga. Ibang trabaho kasi talaga sa akin. Yan, chap, no? Everybody knows I help the country. Alam na, tinulungan ko yung Pilipinas noong kasagsagan ng COVID-19 at ako lang yung isang taong nanindigan para sa karapatan ng mga kababayan natin. Wala nang iba. Alam ng lahat yan. Talagang tumayo ako. Kahit na even I lost my own family. So, kung ano na yung sabihin nila, I think ang hamon ko na lang sa kanila, tapatan nila yung ginagawa ko. Pag natapatan nila, then luluhod ako sa kanila. Basta ako boss, kumbaga, neutral ako. Nagtatanong ako dun sa mga, kumbaga, sa gagawin nating documentary dun sa Romy Diaz. Nagtatanong ako sa kanila dun. Sa kabila. Nagtatanong din ako sa'yo. Sinasagot lang kita, na which is hindi ko dapat sagutin. Kaya lang, sige, for the sake of this live, sinagot ko yung mga tanong mo. Ganun lang kasimple yan. But, kapag nabuo mo yan documentary na yan, I think you have to talk with my lawyer bago nyo siya ilabas. Boss, sige boss. Basta ang gagawin ko lang boss, I'm very neutral lang ako. I can talk to other side, I can talk to you. But, kumbaga, yung gusto na may dokumento, gagamitin ko yung mga dokumento mo na talagang patunay. Magtatalk ka sa other side, I think, siguro, yung may mga substance yung kakausapin mo. Yes, of course, boss. Ako hindi ako naniniwala kasi pag walang... Ang kakausapin mo, yung mga totoong nakalabang ko, katulad ng NBI, yan ang kausapin mo kasi nakalabang ko talaga yan. Nagkasuhan kami yan. Kinasuhan ko sa ombudsman yan. Yan ang mga kausapin mo. Talagang kinasuhan ko yan. Yung buong cybercrime division noon ni Victor Lorenzo, kinasuhan ko sa ombudsman yan. But, for the sake of peace and to buy out peace, I asked my lawyer, wag mo nang impostro yan, pero nandun na, nakarating na sa ombudsman yan. Actually, hindi nga ako nagkaso, yung lawyer ko nagkaso not me. Yes. Yes. Sige, boss. Open yan. Hanggang pati nga yung judge na yung unang judge na nag-deny ng bail ko, I will not tell the name. Kinasuhan ko sa abogado ko yan hanggang Supreme Court. Para naman gawin ng lawyer ko yon, ibig sabihin nakita niya yung pagka-abuse ng power para lang mabaon ako sa kulungan. 'Di ba? Yes. You see? Yes. Kumbaga, itinayaan ko yung kanyang pangalan para lang makamit ko yung justice ko. Sige boss, bubuuin ko lang to, then, kumbaga, ang gagawin ko nga kasi dito, kumbaga, sa'yo nakafocus. Parang, yan nga, parang mangyayari, FPJ, ikaw yung FPJ, tapos Romy Diaz, boss. Interviewin mo yung mga, kasi, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Dapat ganon. Don't ask me who is my enemy. If you ask my enemy, wala kang makukuhan tama ron. So, di ba may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bibigyan kita ng isang i-interviewin mo, yung kaibigan ko. Asawa ni Angel Locsin, si Neil Arce. Yan, bata pa kami. Magkasama. I'm going to make this naman po na hindi bias against you. Kasi it will kumbaga parang ang mangyayari kasi nun, on my part, nag-aksela ako ng panahon nung pag it will be against you kasi sigurado hindi kikita yung siyempre pupuhunan din namin yun boss Malamang ibabash ka ng lahat ng supporter ko. Ang dami niyan. Yes boss. Ang dami niyan, pero hindi naman ganoon. Doon lang tayo sa totoo. Diba? I'll get the other side of the story.
Ang titingnan, ang tatanungin mo dyan, yung mga taong nakasama ko na mahabang panahon. Yan. Tanungin mo yung mga artistang nakasama ko na mahabang panahon. Yan. Yung mga taong talagang dumadalaw sa akin sa loob ng kulungan ng mahabang panahon. Ayan. Kasi hindi para magsakripisyo sila kasi nakakulong ako sa pinaka-high risk facility. Bago ka makadalaw sa akin, huhubarang ka talaga. Boss. Huhubarang ka. Siguro pipicture ko na, boss, ngayon. Magsisimula ako dun sa kapanganakan mo hanggang sa paano ka nagsimula. Paano ko nga pala na pasok sa humanitarian? Tanong ko lang, sino nag-encourage sa'yo? Yung tsahin ko, si Fortuna Marcos Barba. When was the first na magkaroon ka ng humanitarian? 2007. 2007, boss. Tuloy-tuloy na yun. Okay. Tapos, meron pang lumabas dyan sa Manila Bulletin. September 30, 2013. 2013. That was 12 years ago. Yes. Na kasama ko siya. Nalagay yan sa Manila Bulletin, sa Daily Leader, sa Tribune. Lahat ng dyaryo nun. Wala pa kasi social media nun. Noong nagkaroon ng typhoon monsoon dyan sa Pasay. Pwede mong i-type yung pangalan niya, Francis Leo Marcos, Fortuna Marcos Barba. I-type mo ngayon sa Google. Lalabas yan. I'm going to start the research sa inyo po. Sa inyo, boss. Ayan, lalabas yan. Tapos ngayon, may naglabas ng Wikipedia, inedit lang ng kung sino-sino. Kasi ngayon, pwede ka mag-edit sa Wikipedia, tama? Pwede ka mag-edit sa Wikipedia. Nung nakaraan, may Wikipedia, pati Wikipedia, pinasok ng basher yan. So, Wikipedia ngayon. Sila nag-e-edit. Yes. Magaling mga yan. If they can pay, they can... Kasi ganito yung ginawa ng kalabang ko eh. They spend a lot of money to put me behind bars. Nakawala ako. Hindi nila ako kinaya. So, they will spend another more money just to discredit me. For me not to be able to run any government office. Ito, boss. Segue lang, boss. Segue lang, ha. Very controversial. Your friend is Mr. Brenchong based doon sa research ko. Di ba siya yung sa Laika, boss? Sa Laika? May utang sa akin niya si Brenchong. Di ba siya yung sa Laika, boss? Laika? Yung Laika, ganito yan. Isinali nila ako noong 2019. Nagpasimula niya si Joseph Calata. Sabi ko, walang mangyayari. Kilala ko si Joseph Calata, boss. Ano ko? Matukan ko pa yan eh. You can see the picture, may post ako. Ako yung I know Joseph Calata, boss, kasi the first time that he entered in PSE, Philippine Stock Exchange, yung para ma-publicly listed yung company niya. Isa kami sa mga kinonsult niya. Yung Calata Corporation, Agricultural Corporation. I know him. Tindahan ng mga kung ano-ano. Pero kumita siya, boss, doon ng ng nasa 40 billion in just 2 years yata. Ang 40 billion. Siya, pero lifetime ban siya sa PSE. PSE. Lifetime ban. Kasi some companies kasi pag gusto nilang magpa-list sa PSE, minsan kinoconsult nila kami. So, I'm one of the consultant. Kaya lang medyo tinanggihan namin kasi shady yung kanyang project na yun eh. Biro mo, agricultural product na napakaliit. Meron akong post sa TikTok ko mismo at saka sa Facebook ko na when 2019 pinipilit ako ni Bren na maging part ng Laika. So, sabi niya, sige, ako mag-chair. So, umupo na ako. But kinabukasan, sabi ko, pare, mukhang malabo yan ah. So, actually, nung hindi pa ako nakakulong, maganda yung Laika na ipapambili mo pa talaga kasi may pondo. May pondo kaming nilagay. Okay. And then, nung nasa kulungan na ako, wala na. Kung ano-ano na ang ginawa nila. Buti na lang, hindi ako talaga as in, hindi ko na ilagay yung pangalan ko doon. Lifetime ban siya eh. One day lang yan, one day. May utang pa pala sa inyo si Brenchong, boss. Utang sa akin yan, malaki utang sa akin yan, Brenchong. Okay. Documented yun at notaryado, yung mga pirmado niya, lahat ng mga inutang niya sa akin. Okay. Asan ba siya ngayon? Nagtatago, boss? Nagtatago daw sa Beverly Hills eh. Okay. Kala ko sa Dubai pa nagtago. Sa Beverly Hills. Nasa Beverly Hills daw, sa US eh. Daw
Yung message sa kanya, nagagalit na ako, nag-TPI na ako sa kanya. Hindi pa talagang sin zone talaga. But hindi mo boss i-attach yung mga properties niya dito for attachment? Actually, may kaso na. Ayoko nang magsalita. Meron ng meron na akong pinail. Yung mga lawyer. Sige, boss. Thank you for your information. Good information, boss. Next time, if we will be having a chance to next time, talk again this. You will not able to interview me online. Kasi ito, hindi na research yan. Public knowledge na to sinasabi ko kasi naka-live tayo. Ang sa akin lang kasi, boss, gusto ko lang mabuo yung pira-pirasong picture. Kumbaga, mabuo yung picture niya talaga. Para I rather be a mysterious to them. If they claim that I am a baker, then so be it. I am a baker with living in a luxurious life and helping many Filipino as many as I can. Ganun kasimple. Personally, siguro, pwede naman, walang problema. Pero the thing today, I just buy out this. I forgive those who wrong me. I love those who love me. And those people who are with me at the lowest part of my life are the only people who can eat with me and share my plate in my table. Ganun lang kasimple. Okay, boss. Sige. Kaya lang, minsan kasi, itong mga basher na to, kailangan din namang malaman ng tao siguro, from the horse mouth, kung ano talaga yung pinag-ugatan, kung bakit ganyan yung mga yan, at bakit, alam mo yun, ang basa ko dyan is sa tingin kasi nila, once they spoke my name, there are so many of my supporters are going to watch them. So they do believe on their self. Ito, si Mighty Genius. Patanong naman kung naging panadero siya. Naging chef ako, chef. Ingit ka? Ikaw, di ba Mighty L.A. Barrientos, nag-apply ka ng US Army, according to sa investigation ko, nag-apply ka sa US Army, tapos nung padaling ka sa Iraq, nagsakit-sakitan ka. Kaya tinanggalan ka ng lahat. Hanggang sa naging pakalat-kalat ka dyan sa Hawaii. At nga pala, Eloy Barrientos yung mga supporter ko na hiningaan mo ng pera nun ibalik mo yung pera nila, winaldas mo yung pera nila pati ikaw, nasukir. Ayan, black ka na muna. Ito pa. Anyway. Ayan yun. Thank you po dun sa sa simple info. Kumbaga, very overwhelming kasi yung information na nabigay niyo sa akin ngayon. So, naman. Ito kasing Mighty Genius na to, ang pangalan niyan Eloy Barrientos yan. Yun ang istorya niya. Umasa sa mga supporter ko yan, nung in-announce ko na hindi ko naman talaga kilala yan, ayun na. Ang style niyan, meron siyang maraming account yan. Puro same story, same old story. Paulit-ulit. At saka yan ang style kasi nila, gagawa sila ng maraming account dati sa Facebook. Pangalan, Francis Leo Marcos. Nire-record nila yung live ko, nire-re-upload nila. Pag re-upload nila, kahit papano, yung mga tao, 110 million Filipinos, yung iba, mapapanood sila, magme-message doon, tapos tatawagan nila. Ang sasabihin nila, akin na yung GCash mo at bibigyan ka namin ng 20,000. Napili ka ni Sir Francis. Tapos may darating sa'yo dyan na link, i-click mo, ginagawa nila yon. Kaya nag-announce ako na, para to avoid that, nag-announce ako na hindi na ako magpe-Facebook. Sa TikTok na lang. Ngayon, nahihirapan silang kapulin yung TikTok kasi on the very spot, 2.8 million followers ngayon. 3 million na. So, nahihirapan silang gayahin. So, nakakabuti naman. So, ang purpose ko lang, ba't ako nag-TikTok is para ma-avoid yung scamming na nangyayari sa Facebook. Talaga nag-announce ako ron na hindi na ako gagamit ng Facebook. Kasi nga, ginagamit nila yung pangalan ko to scam people. Sila yan. Yung grupo nila na yun. Ayun yan.
Po. All those ano naman po, all those yung mga info ninyo na i-jot down ko naman. Kumbaga bubuuin ko lang po talaga, boss. Kumbaga it will be kumbaga breakthrough sa documentary. Kumbaga pwede nating i-offer actually you can ask my name kay kila Jay Manalo, kila Direk Kaka Balagtas yan. Jay Manalo. Si Jay Manalo, naku. Okay naman yan, kaibigan ko yan. Friend ko sa Messenger yan eh. Oh, may group chat kami yan. Oh. Si anong pangalan yan? Gilman. Ano ba pangalan niya sa sandali. Pakita ko sa'yo. Friend ko yan. Kaibigan ko, may group chat kami yan. Banggitin nyo lang, boss, yung gumagawa ng mga energy saving device, yung nagmamanufacture nun. Kilala kami yan, boss. Pwede kong mag-send ng picture na magkakasama kami. I-promote niya dati yung mga product ko dyan, boss. Okay. Nila Sir Arnel Ignacio. Yan, sila Sir Arnel Ignacio. Yan. Si Arnel, nakausap ko nung nakaraan yan. Oo. Sa Pasay, tambayan niya, boss, sa Pasay. Ini-invite ako niyan sa anong tawag dito? Seafarers Hub. Ini-invite ako ni Arnel. Ng OWA. Kaso busy lang talaga. At saka, tignan mo naman, at saka pag lumabas ako ng bahay, pag pumunta ako ng mall, dahil ko pa si Tom Cruise. Hindi ko pa kayo, boss, nakita na lumabas na bahay. Wala pa kayong video na ano nun eh. Marami, nasa Facebook ko, Francis Leo Antonio Marcos, yung may blue check. Hanapin mo yun. Okay po. Ayun, marami kang info na makukuha ron, pati mga videos ng mga old humanitarian ko nandun lahat. Basta ganito po 'yun, itatanong ko dun sa mga kunari, sinasabi niya sa akin kung magtanong ako sa NBI, itatanong ko din sa mga tatanong ko sa mga nag-complain, tatanong ko din sa inyo. Kumbaga ganun lang po ang ikot ko. Actually, walang ibang complainant, NBI lang. Ikot lang po ako, tatanungin ko lang just to be sa akin very professional yung ilalabas ko. Fair, both side po, fair. Yes. Lalabas naman, kumbaga, hindi ko naman siya ilalabas kapag walang papel. Katulad nyo, may mga passport kayo, may birth certificate kayo. So, those things will be let the people judge who you are. Kumbaga, kung sino ka, lalo na sa nakikita. Eduardo, no? I don't really need that thing set. Yes. Sinagot ko na yan. I think siguro, bahala ka, as long as pag natapos mo yan, then tingnan natin kung ano yung magandang gawin dyan. Actually, if you want to do that, syempre, let's say, gagawin mo yung buhay ko. Ang una mong i-interviewin dyan yung nanay ko. Sunod mo i-interviewin yung involved na tao. Ayun, tama, boss. Kinakailan ko ma-interview yung mother nyo. Sino yung involved na tao sa buhay ko? Yan ang i-interviewin mo. Lumabas yung pangalan ni Madam Imelda, then i-interviewin mo siya. Lumabas yung pangalan ni Ninang Conchita. Sino ba yung Conchita? Si Conchita Romualdez, yung busong kapatid ni Imelda. Ninang ko yan. Then i-interviewin mo yun. Okay, lumabas sa buhay ko yung pangalan ni Amy. Then i-interviewin mo si Amy. Ganun lang yan. Pero hindi ka dapat mag-i-interview ng mga taong bumabalahura sa akin kasi wala silang sasabihin tama tungkol sa buhay ko. Balahura nga eh. Di ba? So, since yung life ko yung gusto mo... Hindi maganda yung kwento pag walang bilin eh. Dapat may bilin. May Romy Diaz dapat. Mali yan. Kung gusto mong malaman yung buong buhay ko, yung mga taong na-involved sa buhay ko, yun ang tatanungin mo. Sino yan? Yung nanay ko, unang-una. Ayun, nakita, may involvement ako kay First Lady dati, Imelda. Interviewin mo siya. Di ba, nakita mo, may involvement ako kay Aimee, and then i-interviewin mo siya. Ma'am Aimee, ano ba yung pangyayari talaga? Ano ba yung totoo? Kasi totoo lang kailangan namin. Pag siya, swerte mo. Pag hindi siya sumagot ng maayos, di ako naman na magsasalita. Ganun na kasi. So, tatanungin mo yung mga nakasabay ko lumaki, yung mga kababata ko. Yan. Yung mga kaibigan ko. Sila yung tatanungin mo. Hindi ka magtatanong doon sa mga taong hindi ko kakilala at wala silang kinalaman sa buhay ko. Katulad ng mga kasher ko na yan. Yung Aruba, yung Yuli. Anong kinalaman yan? Hindi ko nga kilala yan. Paano malalaman yung tunay na kwento ng buhay ko? Hindi ko nga sila kilala. Umaakin lang yan sa news. Nagets mo? Kasi yung pinoprint sila, puro news at saka puro mga salita ko eh. Kumbaga, puro reaction lang sila eh. Di ba? May sinabi ko. Pasisinungalingan lang nila yung sinabi ko. Puro conclusion lang yung alam nila.
So, hindi mabubuo yan. Kung gusto mong buuin yan, kung gusto mong buuin yan, yung mga taong involved sa buhay ko, ang tatanungin mo, una, yung nanay ko. Pangalawa, yung issue tungkol sa akin. Ano ang itatapat mo sa issue tungkol sa akin? Yung desisyon ng korte with regards to sa issue na yon. Tama ba, mali? Tama kayo, boss. Tama kayo. Tama, oh. Ngayon, tatanungin mo yung paglaki ko. Sino ba yung nakasama ko? Since may involvement si Imelda dito at saka nakikita may involvement yung Conchita Romualdez, yung kapatid ni Madam Imelda, na ninang ko. Di ba? Ninang ko nga eh. So, tatanungin mo sila. Kasi sila yung mga nakasama ko sa buhay ko. Yung mga kaibigan ko, yung mga taong magpapatotoo ng pagkatao ko, yun lang ang tatanungin mo. Kasi kapag tinanong mo yung mga kaaway ko, walang sasabihing matino yan. At paano sila magsasalita ng tungkol sa akin ni hindi ko nga sila kilala? Let's come to the issue of this, let's say, the passport. So, ang ibabangga natin dyan, bukod doon sa kwento ng mga taong malapit sa akin, ng nanay ko, ng tiyahing ko, ng ninang ko, ng kababata ko, tatapatan natin yan ng isang court order na patungkol dyan sa issue na yan. Nag-gets mo? So, yun. Ngayon, hindi mo kailangan tanungin yung mga basher na yan kasi puro basura, laman ang bunganga yan at wala kang makukuhang tamang katwiran dyan. Wala kang makukuhang tamang story niya. Unang-una, hindi ko nakilala yan at hindi ko pa nga nakikita yung tunay na pagmumukha ng mga yan. But You see? kunwari, pupuntahan ko si your mother po, si Mami. Saan ko siya pwedeng puntahan? Kahit dito sa bahay ko, pwede ko siya ipasundo, ipatawag ko, di mag-usap kayo. Di ba? Baka Ganun na mapagod kasi. ka boss. Oh, ano pa, at saka may katapat na court decision yan. Oh, kasi yung nanay ko nagsalita na sa korte. So, pwede mo na lang gawing basihan yung korte na yun. Yung decision at saka yung statement ng ina ko sa korte kasi sinumpaan niya yun eh. Tama ba, mali? Kasi kung mag-uusap kayo ng nanay ko, baka mamaya sabihin ko sa nanay ko, gandahan mo yung istorya, ma, ha? Di ba? So, hindi gagawin, hindi maganda yun. Kunin mo yung decision ng korte sa branch 15, nakalagay doon yung buong statement ng aking ina. Sinumpahan niya yun. Opo. Pinanumpaan niya yun. Hindi mo naman siguro pwedeng magsinungaling sa korte, lalo na't nanumpahan. Perjury yun, boss. Perjury yun. Ang kalaban mo, NBI. Tama, mali? Saka perjury yun, boss. Perjury yun. Hindi sa perjury. Ang kalaban mo, NBI ang nagdidemanda sa akin eh. Sa anti-alias to eh. Yung buong Cybercrime Division dati ni Vic Lorenzo nagdemanda sa akin eh. Tama ba, mali? Tama, boss. O doon sa decision ng korte sa branch 15, RTC, nandun yung buong salaysay ng aking ina na pinanumpaan niya kung bakit ako na-acquit. Andun lahat ng ebidensya, including yung birth certificate ko, nandun, nakasalang. So, ganun lang tayo. Kung gusto mong makuha yung istorya ng buhay ko, yung documentary tungkol sa akin, ang tatanungin mo, yung mga taong kasama ko nang nabuhay ako. Una, ama ko. Pangalawa, wala na rin yan. Ina ko. Pangatlo, yung ninang ko. Pang-apat, yung tiyahing ko. Pang-lima, yung mga kaibigan ko. Boss, sino po yung ama na interview ko? Sino po yung namatay na, boss? Yung biological nyo or yung... yung biological. Yung biological. Matay na. Yun yung si, tawag dito, yung ang pangalan ay Pacifico, boss. Yun, siya yun. Yes. Ngayon, makikita natin yan eh. May mga dokumento lahat yan. Let's say, anong issue sa'yo? Let's say, yung totoo ba na fake yung passport mo, gano'n, inakasuhan ka. Di tatapatan natin ang decision ng korte yan. Ayan. Tatapatan natin ang decision ng korte yan. Now, ang pagpupukusan mo kung paano nabuo ang isang Francis Leo Marcos. Kapag in-interview mo lahat to, doon mabubuo mo yan. Na hindi mo kailangan magtanong doon sa mga taong hindi naman nakasama sa buhay ko. Tama? Yung kinalakihan nyo po na father, buhay pa po siya ngayon? Buhay pa, oo. So hindi siya talaga yung tunay nyo na tatay po. Dinala nyo lang yung apelyido niya. Pwede ko ipatawag kung gusto mo. Pero out of respect doon, napakabuting tao na sa akin. Yes. Okay po. Sige po. At kung ibabalik natin yung panahon, siyang mas gusto kong maging ama. At least iwas sa kontrobersyal. Okay. Being a Marcos is both
curse and a blessing. Okay, sige po. Sige po. Magre-research po ako, boss, para mabuo ko yung yung mga kwento ko about sa inyo, boss. Kasi very controversial, kakagatin ng tao. Pag sinabi ko na sa documentary ko na life and business of FLM, para maikli na lang, FLM. Tapos open and close parenthesis sa baba, Francis Leo Marcos. Something like that, boss. Pwede naman. Nag-iisip pa po kami ng title ngayon Actually, ang title ng movie ko is Señoritos, The Francis Marcos Story. Señoritos. Why Señoritos, sir? Anong behind it? Okay, boss. Yeah. Señorito. Ang tawag sa akin, Señorito. Señorito. Yun. So, Señorito. Señorito. Opo. Yun yung pagpapatitle noon. So, ito pong interview ko sa inyo ngayon, although it's live and nakikita naman ng mga followers po ninyo and also the bashers. So, very overwhelming to, boss. Kumbaga, naka-jot down naman. So, bubuuin ko lang if ever na medyo mabuo-buo ko, we can have, private meeting siguro na para mapag-usapan to. Yan. Boss, salamat po. Gumabayin na rin. And bukas kasi meron pa. Boss, mali ka daw ng kinalabas, sabi na Unbreakable. O magsama-sama kayo, wala akong pake. Wala akong pake. Magsama-sama pa kayo dyan. Sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung Unbreakable na yan. Sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Wala akong pakialam dyan sa Unbreakable na yan. Hindi ko yan kilala. Kung sino man yan, hindi ko kilala yan. Finish. Ang una ko kasi, boss, na mga tanong-tanong dito dun sa mga yung iba opposition, pero kumbaga ako hindi ako naniniwala pag walang papel. Kumbaga yan ang training ko pag walang ebidensya. Yung sa inyo overwhelming yung papel ninyo May passport ka, may ID ka, meron kang kumbaga tawag dito, meron kang mga documents, may korte. Simple lang ang pagbasihan mo, Chap, Eduardo. They question my identity, you go to the branch 15 Manila RTC, humingi ka ng copy ng decision ng judge about my anti-alias law. I'm acquitted. So, yun, sapat na yun. Okay? Now, if they question my name, eto na lang kasimple. Punta ka ng Comelec, nakalagay sa balota, Francis Leo Marcos. Siguro naman, hindi isusulat ng Comelec sa balota yung pangalan ko kung hindi ko na ako si Francis Leo Marcos. Am I correct? Apo. Correct po kayo. Boss, pwedeng siguro, boss, nakakaya naman sa mother nyo, I can go to whatever province kasi ganyan naman ginagawa namin. Like now, meron kaming mga minamarket na mga sa company namin. Sa isa kong company. Kasi part owner, dun ako. Siguro, ayusin mo muna yan before natin na i-set up yung ganyan. Ayusin mo muna yan and then I also ask my lawyer kung pwede naman namin ilabas yan. Boss. Ganun lang kasi hindi kita i-refuse, hindi pa rin naman kita gino-go. It's up to you kung ano yung mabubuo mo dyan. But for today, I would like to when it comes to my mother and my father, okay, gusto kong ilayo sila in any controversy or anything. At yung mga itong mga nandadamay sa aking ina, may kalalagyan naman yan. May kalalagyan yan. May proper forum dyan at hinahanda naman ng mga abogado yan. To let you know, my lawyer is Zamora and Poblador Law Firm. Sila yung abogado ko. Okay po. Attorney Napoleon Poblador at si Attorney Ronaldo Zamora ng Zamora. Yes. So, ganun lang. Siguro, pag nagkita tayo ng personal, depende. Baka mag-decision ako. Depende sa magiging decision ko. But for you, kasi rights mo yan na magsulite ng write-up. Ngayon, pag may mali sa write-up at hindi totoo, siyempre, kakasuhan kita. Pakakasuhan kita sa abogado ko. Pagka may mali. Okay, ganun lang kasimple yun. Pero, kasi karapatan mo yan na mag-write-up. But if you're going to produce myself, yung life ko, and then tignan natin mabuti, I'm going to talk also with my team, walang problema. Maganda naman yung hangarin na yan. Pwede naman natin yung kikitain yan, i-donate na lang natin sa taong bayan.
Alam ko maraming supporter yan. Sa supporter ko pa lang, magba-blockbuster na yan eh. Boss. Sige po, sige po. Oo. Sa supporter ko pa lang, magpa-blockbuster na yan. Pwede ko naman sabihin, kausapin yung mga lawyer ko na yung kikitain yan, baka pwede natin i- sa mga mahihirap. Pwede yung ganun, di ba? Alright, champ. Thank you.